Tigman mo lang daw. Bawang Bulacan. Hindi, tanggapin ko na lang, pero Hindi pwede tingin? mamaya ko nakakain na, wala akong lasa. Busy. Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, welcome back sa channel ko. So for today's vlog mga idol is pag-uusapan natin si Diwata Pares Overload. Balikan natin yung mga nakaraan nitong si Diwata or kilala bilang si Deo Balbuena mga lodi. So ngayon, ang siste is kumakatok siya sa mga puso natin mga lodi. Pero nung mga time na sikat siya noon, way back March, no? Masyado siyang napakasuplada, napakabastos. Hindi ka man sinasabing ito na yung asal niya. Ito yung pinakikita niya sa social media para baliwalain yung mga ordinaryong tao, ordinaryong vlogger. 'Di ba? Tapos ngayon, sa pangangampanya niya sa kanyang vendors party list, sinasabi niya na kapag nanalo siya ay wala siyang i-ignoreng tao, kahit sino man, kahit maliliit na tao. Huwag kami, no? Okay. Disclaimer lang, magre-react lang ako bilang isang Pilipino or bilang isang botante. No? Legit botante tayo mga lodi. Kahit nasa ibang bansa tayo, bumoboto tayo, no? Para sa ating karapatan na mamili ng isang politician na iuupo diyan sa Kongreso, no? Kasi sa sa representative siya ng mga vendor So ibig sabihin nasa Congress siya. So panoorin natin tong video mga idol, tapos sabihin niyo yung magiging reaction niyo tungkol kay Diwata. Panoorin natin ito. Tigman mo lang daw. Bawang Bulacan. Hindi, tanggapin ko na lang, pero Hindi pwede tingin? mamaya ko nakakain na, wala akong lasa. Busy. Meron ditong isang vendor yata to or isang negosyante nagdala ng chicharon para kay Diwata galing pang Bulacan. Tignan niyo yung video. Gusto makipag-selfie at ang reaction ni Diwata is wala lang. Sino ka ba? Every time na may mga normal na tao na magpapapicture sa kanya is lagi siyang nakatingin sa mobile niya, laging busy. Kumpara sa mga malalaking big time vlogger is handang-handa siya at ready. At antimano, inaasikaso niya kagad, di ba? Compare sa maliliit na negosyante or vlogger na bumibisita sa kanya, nag-effort pa galing sa malalayong lugar. Tapos, eto lang yung madadatnan ng kawawang tagahanga ni Diwata. Tignan nyo, busy. At gustong patikimin ng chicharon, no? Sabihan ba naman na wala siyang panlasa ngayon? Come on! Diba, nakita nyo sa video? Tapos ngayon na manghihingi ka ng boto, samantalang fourth nominee ka man lang. Hindi ka naman yung first nominee in case manalo yung party list mo. Hindi ka naman sinisiraan tong party list niya. Maganda yung hangarin ng party list. Pero yung manghihingi ka ng boto tapos yung asal mo ganyan. Paano kung manalo ka, diba? Huwag kang mangako ng hindi mo kayang gawin, Diwata. Kasi noong una pa lang, dapat kung plano mo, tumakbo, at saka wala ka naman talagang plano, sa aking opinion lang. Talagang nagpagamit ka lang. Siguro, alam mo na, pera. Talagang nasilaw to si Diwata. Wala tayong magagawa dyan. Kanya-kanyang diskarte yan. Take advantage and take the opportunity, no? Pera yan. Tapos, okay yung hangarin ng party list na to, pero yung asal na ipinakita niya sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga ordinaryong tao, which is doon siya nang galing at mas mahirap pa siya sa daga noon. Talagang swinerte lang, tapos naiba yung asal. Pero nasa sa inyo pa rin yung huling alas, mga lodi. So, basahin natin yung mga naging reaction tungkol dito sa video ni Diwata, no? Tingnan natin yung mga reaction nila. Ito yung mga nakapanood kay Diwata noon. Huwag nyo iboto yan, walang kwentang party list niya. Pag ganyan ang ugali, lalo pa yan pag nanalo, kaya boycott nyo ang party list niya. Disclaimer lang, may kanya-kanyang opinion tayo at nire-respeto natin yan. Ito pa. Totoo talagang kasabihan, pag galing sa hirap, pag nakaginhawa, nag-iiba ang ugali at lalaki ang ulo. Sa mga taong katulad niyang mahirap dati, gaya nito, pinapakita ang kabastusan tapos tatakbo pa at maglilingkod sa atin. Anong mangyayari pag naupo yan? Supladuhan kapag lapitan mo at hindi ka papansinin.
Kaya kung gusto ninyo iboto yan, nasa inyo na yan. Kung iupo ninyo isang tulad niya, hindi marunong makisama. Another comment ng isang netizen, mga lods. Ito pa, oo nga, bakit pinagtyagaan nyo yan, ganyan tao na umaasenso lang, sinobra ng taas sa sarili niya. Di marunong makiharap sa mga taong tumulong sa kanya para makuha niya yung tinatamasa niyang yaman. So, kanya-kanyang opinion yan, mga lods. So, ikaw, anong komento mo tungkol dito sa videong pinapakita ni Diwata? Dahil nga tatakbo siya bilang isang representative ng Vendors Party List, nominee number 4, which is wala namang silbi kung manalo yung party list niya. Hindi naman siya yung magre-represent ng Vendors Party List. Alright? Iboto nyo, hindi ko sinasabing wag nyong iboto, pero ako, never tayong boboto ng mga plastic na tao, di ba? Na mapagkunwari. So, gamitin nyo yung karapatan nyo, mag-isip kayong mabuti. At hindi naman si Diwata ay makikinabang dyan, yung ibang tao. So, yun lang mga idol, mag-isip kayo mabuti dahil marami tayong reference from social media kung anong meron yung isang tao. Sa asal pa lang makikita nyo na hindi nyo na kailangang kilalanin pa personally para masabi nyo mabait yung isang tao, di ba? Sa unang pagkikita nyo pa lang, alam nyo na kung ano ugali ng isang tao. Okay, disclaimer lang, this is my opinion mga lodi. Kung gusto nyong mag-comment down below, please comment and pakishare na tong video na to para makarating sa karamihan at para ka rin makarating kay Diwata. Alright, so Palaboy OFW here, PBK 2.0, kasama natin si Rapi Sam Steel and Brian Puntanar mga lodi. Mabuhay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright.